Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa mundo ng kababalaghan? Sa bawat sulok ng lumang bahay sa Antipolo may mga bulong at anino na hindi matahimik. Makakasama natin si Clarissa, isang inang hindi mapanatag ang kaluluwa sa kanyang paghahanap ng kapayapaan at pag-asa. Huwag bibitaw dahil sa pag-ikot ng ating kwento, baka mahanap ninyo ang sagot sa misteryong bumabalot sa bahay na pinamumugaran ng multo. Sa simbahan ng Quiapo kung saan ang mga bulaklak at kandila ay nagbibigay liwanag at bango, marahang naglalakad si Clarissa patungo sa altar kasama ang kanyang ama. Ang kanyang mukha, larawan ng kasiyahan at pag-asa, ay nagpapakita ng wagas na kaligayahan. Ang bawat hakbang ay tila pagtahak sa isang pangarap na matagal na niyang inasam. Pagkatapos ng seremonya, sa resepsyon na puno ng tawanan at kantahan, masiglang nagsasayawan sina Clarissa at Enrico. Ang tugtog ng rondalya ay umaalingaw-ngaw, habang ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan ay kumakanta at pumapalakpak, sumasabay sa ritmo ng kanilang pag-ibig. Sa kanilang bagong tahanan sa Antipolo, na puno ng mga kahon at gamit mula sa paglilipat, may isang espesyal na balita ang ibinahagi ni Clarissa kay Enrico. Sa pagkakatuklas na siya'y nagdadalang tao, ang mag-asawa ay nagyakap sa labis na tuwa. Ang kanilang tahanan, bagamat magulo pa sa mga gamit, ay napuno ng pagmamahalan at pangarap para sa kanilang magiging anak. Ngunit sa ospital, sa gitna ng mga makabagong kagamitan at abalang mga nurse, isang tensyonadong eksena ang bumungad. Si Enrico at Dr. Marasigan, kapwa balisa, ay nakatutok sa naghihirap na si Clarissa. Ang sakit ng panganganak ay hindi biro, at sa kabila ng lahat ng pagsisikap, ang tadhana ay may ibang plano. Ano kaya ang mangyayari sa sandaling ang diwa ni Clarissa ay lumitaw sa dilim ng gabi? Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento. Sa dilim ng gabi, sa loob ng silid kung saan namatay si Clarissa, ang kanyang diwa ay lumitaw, malinaw ngunit walang kulay, parang isang larawan na hindi kumukupas. Naglalakad siya, tila ba naghahanap ng isang bagay o isang taong matagal nang nawala. Sa unang gabi ng burol, habang ang mga kaanak ay nagdarasal ng rosaryo, si Clarissa ay lumapit sa kanyang sariling kabaong. Hinangad niyang hawakan ang kanyang larawan at mga alay na bulaklak, ngunit walang nangyari. Ang kanyang mga kamay ay tila hangin na hindi makahipo ng anumang bagay. Sa tabi ng kuna ni Sofia, si Clarissa ay nagbabantay, sinusubukang himasin ang pisngi ng kanyang anak. Ngunit kahit anong pilit niya, ang kanyang kamay ay dumaan lang sa hangin, hindi makaramdam ng init ng balat ng kanyang anak. At sa kusina, habang si Enrico ay nagtitimpla ng gatas para kay Sofia, ang mga kubyertos ay biglang nag-ingay. Pero hindi ito napansin ni Enrico na abala sa pag-aalaga sa kanyang anak at sa pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang asawa. Habang si Clarissa ay patuloy na naglalakbay sa loob ng kanilang tahanan, ano kaya ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw? Maghintay at malalaman natin ang kasagutan sa mga susunod na pangyayari. Sa sala na puno ng mga larawan ng masasayang alaala, tahimik na nanonood si Clarissa habang si Enrico ay nagtuturo kay Sofia kung paano magguhit at magbasa. Ang mga tawa at bulong ng mag-ama ay parang musika sa kanyang mga taingang hindi na makarinig. Nakatitig siya sa kanila, puno ng pagmamahal at bighati, habang ang mga kamay na gustong humaplos ay hindi na makaramdam. Sa silid ni Sofia na puno ng mga laruan at posters ng paborito niyang cartoon characters, umiiyak si Clarissa habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nilalagnat at nagsusumamo ng tulong. "Anak ko, laban lang," bulong niya sa hangin kahit alam niyang hindi siya maririnig. Ang puso niyang hindi na dapat tumitibok ay parang nadudurog sa bawat hikbi ng kanyang anak.
Sa ospital, kaguluhan ang naghari sa mga doktor at nurse habang nagpupunyagi silang iligtas si Sofia. Desperada si Clarissa, sinusundan ang bawat kilos nila, umaasang may milagrong magaganap. Sana'y may magawa pa, dasal niya, kahit na alam niyang wala na siyang kapangyarihan sa mundong ito. Sa sementeryo, sa ilalim ng maulap na kalangitan, nakatayo si Clarissa sa tabi ni Enrico na lumuluhod sa puntod ni Sofia. Walang salitang masambit, walang luha na kayang pawiin ng sakit na nararamdaman ng asawa. Tanging ang malamig na hangin ang sumasayaw sa paligid na parang nagluluksa rin sa kanilang kapalaran. Ano kaya ang mangyayari ngayong mag-isa na lang si Enrico sa malaking bahay na yon? Sa gabi, ang lumang bahay na may mga haligi at bintanang kapis ay puno ng bulungan ng mga kasambahay. Narinig mo ba yon? Tanong ng isa habang ang iba ay nanginginig sa takot sa mga kaluskos at kalampag na kanilang naririnig. Ang bawat anino ay parang may dalang kuwento ng katatakutan. At ang bawat sulok ay tila may mata na nagmamasid. Sa kwarto ni Enrico habang binabasa niya ang lumang liham mula kay Clarissa, ang ilaw ay biglang kumurap-kurap at ang hangin ay tila may bulong na hindi maintindihan. Clarissa, ikaw ba yan? Mahinang tanong ni Enrico. Ang kanyang boses ay halo ng pag-asa at takot. Sa hardin kung saan dati naglalaro si Sofia, ang mga kapitbahay ay nagmamasid sa bahay mula sa malayo. Totoo nga ang mga kwento, sabi ng isa, habang ang iba ay nag-uusap-usap tungkol sa mga kababalaghan na kanilang napapansin. Ang dating masayang tahanan ay ngayon ay puno ng misteryo at pangamba. Sa kusina, sa isang tahimik na umaga, si Enrico ay nag-iisa na lang. Tinitignan ang mga bakanteng upuan na dati puno ng tawanan at kwentuhan. Ang mga pinto ay kusang bumubukas at nagsasara, na parang may naglalaro ng tagu-taguan. Ang katahimikan ay nakabibingi at ang pag-iisa ay tila isang mabigat na kadena. Paano haharapin ni Enrico ang mga susunod na araw sa bahay na ito na puno ng mga alaala at misteryo? Sa labas ng malaking bahay na yari sa mga lumang bato at kahoy, makikita ang mga pamilyang bagong lipat na nagmamadaling umalis. Bitbit ang kanilang mga maleta at kahon. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang takot at pag-aalala na parabang may nakita silang hindi may paliwanag. Ang bahay na ngayon ay kilala na sa buong bayan dahil sa mga kababalaghan ay patuloy na nagtataboy sa sinumang maglakas loob na tumira dito. Sa loob naman ng bahay, sa bawat sulok at silid, naroon si Clarissa, ang multong hindi matahimik. Nakatayo siya, pinapanood ang iba't ibang espiritu na para bang mga bisita lang na dumarating at umaalis. Ngunit ni isa ay hindi niya makausap o makasalamuha. Ang kanyang presensya ay nararamdaman, ngunit ang kanyang tinig ay nananatiling hindi naririnig. Sa lumang silid-aklatan, kung saan ang mga libro ay nagtatakipan ng alikabok at hindi na nababasa, naglalakad-lakad si Clarissa. Tila ba naghahanap siya ng kasagutan sa kanyang walang hanggang pag-iisa, ngunit ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang mga alaala ng nakaraan. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata ng buhay ni Clarissa? Magpapatuloy ba ang kanyang paglalakbay sa loob ng bahay na ito? O may himala bang magaganap? Sa tuktok ng hagdang yari sa Nara, naroon si Clarissa nakatanaw sa labas ng bintana. Kitang-kita niya ang mga batang nagtatakbuhan at naglalaro sa kalye at hindi niya maiwasang maalala ang kanyang sariling anak na si Sofia. Ang pangungulila sa kanyang puso ay tila ba isang mabigat na pasanin na hindi niya mabitiwan. Sa sala kung saan madalas magtipon ang mga bisita, pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga kakaibang nangyayari sa bahay. Si Clarissa, bagamat naglalakad sa gitna nila, ay hindi nila nakikita o naririnig. Ngunit kakaiba ang pakiramdam nila
na para bang may ibang nilalang na kasama nila sa silid. Tuwing gabi ng Todos los Santos, ang bahay ay nagiging puno ng liwanag mula sa mga kandilang sinindihan at mga bulaklak na inialay ng mga taong nagbigay pugay. Si Clarissa, tahimik na nagmamasid, umaasa na sa pagdalaw ng mga kaluluwa, makakahanap siya ng daan patungo sa kanyang pamilya. At sa isang tahimik na gabi kung kailan ang buwan ay buong buo at ang hangin ay malamig, si Clarissa ay nakatayo sa harap ng salamin sa kanilang kwarto. Tila may hinihintay na himala, isang pagkakataon na magpapalaya sa kanya mula sa kanyang walang katapusang paghihirap. Ano kaya ang mangyayari kay Clarissa? Makakamit ba niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap? Mga ka-creepy Pinoy, sa huli natutunan natin na kahit sa kabilang buhay ang pagmamahal ay hindi kailanman nawawala. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ako makasama kayo ulit sa susunod na upload at tandaan sa bawat anino sa inyong kwarto, baka may Clarissa na nagmamasid. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga ka-creepy.